Yan, pag-usapan natin ngayon is magkano nga ba yung nagagastos papunta dito sa Czech Republic. Marami kasi nagtatanong sa ating YouTube tsaka dito sa ating TikTok kung magkano nga daw ba yung possible na nagastos. So sa akin before way back 2022, nagastos ko po is nasa placement fee ko is nasa 48,000 pesos. Plus, may swab pa ako noon na 3,000 I think. And nagbayad din ako sa aking pregnancy test. Kasi kailangan yon tsaka sa aking medical. So, yun lang yung mga binayaran ko sa aking pag-apply papunta dito. Pero as of now po, ang basic salary dito sa Czech Republic is nasa 27,500 crowns. So, kung pagbabasihan nyo, may possibility na magbayad po kayo ng katumbas na 1 month basic salary ay nasa 75,000 pesos sa placement fee pa lang. Sa agency kasi na pinag-applyan ko is wala ng processing fee, pero magbabayad ka ng visa fee, which is reimbursed naman kapag paalis ka na. So, ang visa fee po is nagre-range siya ng nasa 11,000 pesos up to 15,000 pesos. So, kasama na siguro yung pamasahe doon kasi at that time nung way back 2022 kami dati ay nasa 11,000 mahigit yung binayaran. So, magbabayad din kayo para sa medical, sagot nyo po yun. Medical, tapos yung mga NBI apostille nyo. So, ang NBI apostille, kung di ako nagkakamali, is nasa 700 pesos. Kukuha ka ng NBI, magkano ba NBI? Nasa 200 siguro sa ngayon. So, hindi ako masyadong sure. Basta kukuha ka ng NBI. So, kumuha po ako nun. Kumuha din ako nun ng PSA. So, magkano rin ang pagkuha ko ng PSA nun. So, yun lang naman yung mga ginastusan ko, no? Yung requirements ko, yung medical ko, at saka ang aking placement fee. And visa ko that time is free. Pero ngayon nga sabi ko sa inyo is may bayad siya. Pero reimburse naman kapag kayo ay paalis na galing sa Pilipinas. So, isa pa, yung ilalaman nyo rin sa inyong maleta. So, kailangan may panlaman din kayo sa maleta nyo. Hindi naman kayo pwedeng umalis na as in talagang walang mga gamot, something ganyan, gamit, or mga cup noodle. Siyempre, meron tayong mga OFW bago umalis na ganyan. So, nagpe-prepare tayo. At least mag-prepare ka ng 5,000 to 10,000 pesos para sa pangmaleta mo lang yun. So, mga grocery mo na ilalagay mo sa maleta. Ano pa ba? So, yung pamasahe, ganyan. So, mag-prepare din po kayo. And, yung ibang mga agency kasi, guys, nagpapabayad sila ng airfare ticket. So, ibig sabihin, may bayad yung eroplano pagpunta nyo dito. Tapos, yung iba din, nagpapabayad ng processing fee. So, iba-iba po kada agency. Pero kung itatanong nyo kung saan akong agency nang galing, ako po ay nanggaling sa Venture Management. Kung saan placement fee lang talaga yung binayaran ko, tsaka yung medical. So, yung ibang mga abu-abubot na mga pamapamasahe, mga pang swab test, ganyan. So, hindi ko na yung sinama sa bilang. Pero yun lang talaga yung binayaran kong malaki ang placement fee ko. So, yun. Sana nakatulong sa mga nagtatanong sa akin kung magkano ba yung possibility or possible or range ng pwede nyong magastos papunta dito sa Czech Republic. So, it depends kasi yan sa agency na pag-a-applyan nyo. Kung yung napag-a-applyan nyo is walang airport ticket, kagaya ng sa akin, placement fee lang ang binayaran. So, mas maliit po yung magagastos nyo. Siguro ang 100,000 is cash na. Pero kung may airport ticket, so syempre medyo malaki kasi mahal po ang bayad sa aeroplano kapag dito sa Czech Republic kayo mag-apply. So, yun. Sana nakatulong, no? So, kung ako tatanungin nyo, kasya na siguro sa inyo hanggang sa pag-alis nyo ang 100,000 pesos. Kasama na dyan yung placement fee kung sa venture kayo mag-a-apply, mga pamapamasahe, panglaman sa maleta, reimburse ng visa,
So, yung pocket money nyo, na dapat is meron kayong pocket money na at least 200 US dollar. So, yun, kasama na yun doon sa 100,000. Kung ako tatanungin nyo ha, kung pagbabasihan nyo yung process na alam ko. Kasi ang venture, hindi yan lagi nagpapapunta ng mga empleyado. So, magpapapunta lang yan pag kailangan nila na pupuntahin kayo doon sa mismong office. Yun lamang, and thank you so much. I hope nakatulong. Thank you.